pong, so nung nakaraang linggo yun, ano po yung nasabi sa inyo ni PBBM nung naipakilala kayo ng finally personal? First time? Opo. Kasi ang pinag-usapan kasi namin talaga is about fake news. Kung paano ba itong at least ma-eradicate, hindi totally, of course mahirap yun. At least on my part, paano ako makakatulong to eradicate fake news? Oo, yan ha. Diyan po pala nanggigil yung mga DDS. Kasi ang napag-usapan po pala, ang napag-usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos at Attorney Claire ay about fake news. Etong si Maharlika, ang grupo ni Digong mahilig mag-fake news. Sinagasaan ni Attorney Claire itong mga fake news na to. Kaya nanggigil itong mga kampo ng demonyo kay Attorney Claire, kaya binanatan. 'Di ba? Mainit na nga sila sa Tricom. Mainit pa sila kay Attorney Claire. Kaya binanatan. Yung pala yung binulong, yung pala yung parang gusto na lang sabihin ng Pangulo, pukusan nga natin tong fake news kasi lumalala na ito eh. Oo, palala na ng palala. Yung pala yung binulong. 'Di ba? Tapos sila Maharlika, apektado. Siyempre nga naman kung merong isang tao na magpupokus diyan sa fake news. 'Di ba? Hindi lalo na si Attorney Claire, di kayo tatantanan 'yan. Oh. Di kayo tatantanan yan. Kung may isang tao na magpo-focus sa fake news, yun si Attorney Claire. Diba? Kilala ng mga DDS kung anong ugali ni Attorney Claire. Hindi nauubusan ng bala to. Hindi yan nauubos. Sunshine SJ, shoutout sa'yo. Diba? Hindi nauubusan ng bala yan. Kaya, humanda kayo ng mga DDS kayo. Diba? Marami kayong kapalpakang ginawa, pami-make news. Ako'y naniniwala na meron at merong masasampulan dito sa mga DDS garbage creator na to. May masasampulan dito. Ha? Pag nasampulan yan, ay nako, sunod-sunod na yan. Kasi may Attorney Claire na na magpupuko sa inyo eh. Hindi kayo tatantanan yan. Diba? Lalo na't paninira sa kamera, sa administrasyon, yung inyong gagawin. Nakakasira sa gobyerno. Hindi sa gobyerno sa iba pang mga tao, sa ibang mga politiko na maganda naman yung ginagawa, pero sinisira ng fake news. So, isa yun sa mga napag-usapan namin. Meron na po ba kayong mga exact changes na naisip kung paano po ninyo combat yung fake news, pati yung gusto nyong yung gobyerno, iparating talaga yung gobyerno para sa tao, di ba? Meron po ba tayong mga exact changes na aasahan na po? As of now, kasi pangalawang araw ko pa lang to, pero mga plano na talaga. Sabi ko nga, umpisa pa lang nung araw kailangan na natin ipaalam sa taong bayan, ano ba at sino ba ang maaari nagsasabi ng fake news. So, sinabi natin ito, hindi lang sa pamamagitan lang ng bibig at laway. Meron tayong pruweba ng mga sinabi ko. So, that's the point. Diba? Kailangan kasi na maipaliwanag sa mga tao na may mga taong hindi nagsasabi ng totoo, kung hindi ang purpose lang ay manira. At ito ay masisira, nakakasira sa diskarte ng isang tao na maaaring maniwala sa fake news na pinagsasabi nila. Ma'am, aren't you concerned na sabi niyo po kasi first time ninyong nagkausap ni PBBM last week. Yun po kasing mga experience namin during yung mga previous administrations, kapag hindi sila personal na malapit dun sa Pangulo, yung tagapagsalita, for example, nagkakaroon po ng konting problems or challenge pagdating sa communication. I remember during the time of former President Duterte, nagkaroon po ng problema nung si Attorney Harry Roque yung spokesperson kasi syempre mas malapit si Sap Bongo. So mas alam ni Sap Bongo yung nangyayari during that time over Secretary Roque. Hindi po ba ito isa sa mga concerns ninyo as press officer now? Hindi, kasi bago po ako magsalita, alamin ko muna kung ano yung ang reaksyon ng Pangulo sa bawat issue. At yun naman itatatakil natin kapag may press briefing. So lahat ng sasabihin ko dito, manggagaling muna sa kanila. Nakikita ko po under sa pangalan nyo ngayon sa aming monitor. Kasi hindi po siya, take note hindi po siya tagapagsalita ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po. Siya po, si Attorney Claire, ay tagapagsalita ng Malacanang. Hindi po ng Pangulo No, ay Palace Press Officer. Anong pong pinagkaiba nito sa spokesperson po? Maliban sa pangalan at spelling? Pag tumakbong senador to si Attorney Claire sa 2028, boboto ko yan. Si Attorney Claire, si Sir Nicolas Torre. Boboto ko yung mga yan. Sana nga tumakbo yan Diba? Maaari ko sabihin, the President will definitely be speaking for himself. Kasi sabi ko nga kay Miss Maricel doon sa press briefing natin, once a month ay mag-schedule ang Pangulo ng isang press conference. So madidinig natin mismo ang Pangulo
ng kanyang mga alituntunin, mga direktiba at mga pronouncements. At kung may mga pagkakataon na hindi na itanong ng media, may mga mahalagang questions na maaaring hindi na-tackle during the press conference, doon tayo papasok at mag-explain at ibibigay maaari ang mga detalyeng hindi nabanggit during the press conference. Ito, si Mingming. Ma'am, Sige ko. cambio lang ako dun sa EDSA Anif. Although kanina nabanggit na rin ni Yuse Castro ito during our press briefing in Malacanang. But I wonder, paano po ginugol ni President Marcos yung ngayong araw na ito nakasabay ng commemoration po ng EDSA anniversary? Kung hindi ako nagkakamali, Miss Maricel, siguro mas makagiging detalyado ang usapin na yan, ang katanungan mo, kay Secretary J. Ruiz. Meron silang activity today at hindi lang ako inform ng details about this. Siguro I will get back to you if ever magkausap kami ni Secretary J about that. Kasi sila po yung magkasama at nagkaroon ng activity kaninang umaga. Umaga. Okay. Well, hihirit ako rin tungkol doon sa EDSA, Yusek Claire, ha? Pero before ko, kasi gusto ko lang makuha yung reaction ninyo dahil naglabas ang kampo ng mga Duterte. Unang pasok pa lang ni Atty. Claire, ang nakita kong pinupukusan niya talaga, itong mga fake news. 'Di ba? Kaya nga nabulabog po sila, itong kampo ni Digong, mga aso ni Digong, nabulabog po sila kasi meron ng isang tao na talagang nagpupuko sa kanila. 'Di ba? Kaya ingat-ingat lang sa paggawa ng fake news diyan sa kabila. Kasi pag napansin kayo, nakita yung inyong fake newsan, baka magtago kayo katulad ni Harry Roque. 'Di ba? Ingat lang. Dapat kung ayaw nyo sa gobyernong ito, kayo magpe-fake news. Magbigay lang kayo ng opinion nyo, reaction nyo, okay lang naman yun eh. Pero yung mamimake news kayo, ibang usapan yun. Diba? Pasig mo hilak mo dugo. Specifically si Baste Duterte ng kanyang statement ngayong maghapon natin ito. At nagkaroon siya ng maikling komentaryo pagdating sa EDSA People Power Revolution. Parinig nga natin kay Yusek. Parinig natin, meron ba tayo? Hindi, ito, babasahin ko. Oo. Ito, Yusek, no? Sabi niya, People Power was more than just a revolution. It was a testament to the collective Ayan sabi ni Duterte, Basti strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Yan ang sinabi ni Basti. Kaya namin binring up ito, Yusek Claire, kasi ilang days ago lang nagparinig yung father tungkol sa tungkol sa sinagot nyo naman na yun, yung tungkol sa possibility ng dictatorship and pag-extend ng kanilang pananatili sa pwesto. Kaya nakakatuwa naman, napanggitin niya yung darkest times. Kailan pa ba siya naging concern kaya sa EDSA People Power? Darkest times talaga pa ang description niya. Well, anyway, in general naman, hindi naman kinakalimutan kung ano ang nangyari sa EDSA People Power. Walang nagbabawal, walang humahadlang, kanino man. Patungkol sa pag-aalala, pag-commemorate, pag-celebrate ng EDSA People Power. Nakita ko nga dyan sa news nyo. Itong si Mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, hindi ba kasama siya sa pag-celebrate? May nagbawal ba? Walang pagbabawal dito. Kaya imposible ang sinasabing maaaring ito ba ang paraan ng Pangulo para mabura ang memories about the EDSA People Power. Walang ganon. Well, maganda ang kanyang sinabi. I hope maganda ang pagkakasulat ng kanyang writer. Pero last year ba, nagsagawa rin siya ng kanyang comment? Bakit ngayon? Itinataon. Dahil ba may... last year kasi, okay pa. May unitin pa kasi noon last year di ba? Ngayon wala na. Kaya nag-isip na ng paninira. Kaya para mapaisip yung mga tao nga may people power nga, di ba? Oo, ganun talaga yung utak ng mga Duterte, yung bulabugin, yung guluhin yung inyong mga isipan, di ba? Dapat last year nagsalita din siya. Oo. Pero wala namang ginawa pala. Ayaw niya kay Atty. Claire, hindi naman nagsalita itong bastos na to. Bastos. Ay, 770 likes. Maraming salamat Huwag kalimutan mag-like dyan sa ating live. Okay, Kuya Don, shoutout. Mayroon silang pagbibintang that the president is gearing towards dictatorship at maaaring magdeklara ng martial law. Very timely naman po yata. Yun ang naging hamon nyo sa kanila nung huli, di ba? Nung sinagot nyo yung kanilang paratang na ito, na magpakita ng pruweba. So, hanggang ngayon yan ang hamon ninyo sa kanila. At tandaan natin, sana mas magbukas ang isip nila kung sino ba ang mas umakto na diktador. Ang Pangulong Duterte ba nung panahon ng 6 na taon na siya ay namuno? O si PBBM o ang Pangulo? Halatang-halata, si Digong yung diktador. Ayun. Kung iisa-isahin pa natin, baka abutin tayo bukas. Baka hindi pa nga matapos
halos 3 taon pa lamang na nagiging presidente. Ano ba ang mga kinilos dati ng Pangulong Duterte? May mga signs siya ipinakita sa ibang mga articles, sa mga news articles, na ang mga signs ng pagiging diktator ay kay Pangulong Duterte. Ano po yung top of mind na iisip po ninyo ngayon? Kasi mamaya yung mga nakikinig sa atin na supporters no, ng Duterte camp, sabihin na ikaw, magpakita ka rin ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Miko Aguilar, shoutout po Naku, baka po kulang ang oras natin kapag tayo ay nagtapit. Ulitin, okay, sabihin lang po natin. Hindi pa po ba siya ay ninanais niya, may mga action siya ng pagbabiolate ng Constitution, mga provisions ng Constitution, like, for example, hindi ba tinamo niya mga Pilipino, encourage yung mga Pilipino na huwag magbayad ng tax hanggat hindi nagbibigay ng detalye ang Kongreso ng kanilang mga ginastos? Tama po ba yun? Pangalawa, hindi ba't binalak niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Yang po mga ganyang pag-iisip ni Digong, wala na po, epekto na po yan ng pintanil Tama pa ba yung utak mo kung sasabihin mo huwag kang magbabayad ng tax? Isa ayaw at gusto mo kung may negosyo ka, magbabayad at magbabayad ka ng tax. Subukan mo huwag magbayad ng tax, mapapasara ka. Ano, gusto pang sirain ni Digong yung inyong negosyo? Na pag hindi ka nagbayad ng tax, sarado ka talaga. Matutulad ka kay Dato Adlaw. May sariling... Halimbawa, sabi ni Digong, encourage ko na wag na kayo magbayad ng tax. May negosyo ka, malaki yung negosyo mo. Hindi ka magbabayad ng tax. Diba? Ang mangyayari dyan, mapapasara ka. So, kumusta yung negosyo mo? Imbis ng buhay mo, okay na. Dahil nakinig ka kay Digong, magkalit-silit yung buhay mo, pati negosyo mo. Diba? Isipin nyo yan. Pangalawa, ihihiwala yung Mindanao sa Visayas at Luzon. Maghihiwalay na. Kasi ang babae dyan, Visayas man, ang Luzon at Mindanao, parehong lalaki yan. So, nag-aagawan sila. So, nagtampo yung Mindanao. Alis na daw. Mas minahal daw yung Luzon Marisa, Sunaka Mix TV, shoutout pa. Bubukod na yung Mindanao. Sabi ni Digong. Sabi naman ng mga nasa Manila, Visayas, ay, pag bumukod yung Mindanao, sasama na kami dyan. Sabi ko nga, hindi nyo na kailangan pang sabihin yan. Dapat ngayon pa lang sinimulan nyo na pumunta na kayong Mindanao. Pero kasi mapapansin natin, ang taga Mindanao, patuloy na pumupunta dito sa Luzon. Kasi nandito ang mga trabaho. Pansin nyo yun? Mindanao, pupunta ng Luzon. Kasi nandito yung opportunity Diba? Nandito yung opportunity. Tapos yung mga bobo sasabihin, pupunta daw silang Mindanao pag nagka-ganon. Sabi ko nga sa inyo, pumunta na kayo Mindanao ngayon pa lang. Manirahan na kayo dun. Kasi pag natuluyang magkahiwalayan, baka magpa-passport ka na. Hindi ka naman makakalabas ng Luzon papuntang Mindanao kung halimbawa maghiwalay na yan, magpapa-passport ka na. Habang ngayon, wala pa, lipat ka na. Diba? Mga Duterte, mga DDS talaga. Bobo. At inuutusan pa niya ang dating Congressman Alvarez na mag-ipon ng signatures para sa kanyang advokasya. Tama po ba yun? May mga pagkakataon po, siya mismo ang nagtotolerate ng violence. Inamin naman niya na siya ay killer. Loz Morishima, proud si Digong na yung patay dito, patay doon. Yung patay ba? Alam mo yung patay, Digong? Patay, nagiging comedy na lang yan ngayon. Wala na. Laos na yan Yung ganyang style, laos na. Lalo na pag itong si Sara Duterte hindi nakapasok sa 2028. Talagang mga Duterte, naaawa ako pag nangyari yan. Lalo na ngayon. Ma'am Nora's Diary, shoutout po kaya Luz Morishima, shoutout. Pag itong mga PDP laban hindi nakapasok diyan sa Senado, problema na yon. Malaking problema yon ni Digong ng mga Duterte. So may last chance pa sila. Anong panghuling chance nila? Yung 2028. Kaso malayo pa yon. Si Digong medyo matanda na.
Diba? Pag itong si Digong namatay, wag naman po sana kasi saan ba tayo papupunta? Mamamatay naman tayong lahat. Tatanda, mamamatay. Pag si Digong namatay, pero wag naman po sana. Kasi kailangan pang makulong ito eh. Wag naman po sana. Pag si Digong namatay, wala na. Wasak na ang Duterte. Wala na yung tatay eh. Hindi naman pakikinggan si Basti. Kasi unang-una, hindi rin gusto ng Dabawin yung si Basti. Sara Duterte, wala na. Mindanao, sinusuka na si Sara. Hindi man lahat ano. Pero karamihan ng tao dyan sa Mindanao ay ayaw na kay Sara Duterte. Diba? Paano na yan? Dalawa pa lang po yan na babanggit natin. At yan po ay may ebidensya. Oo. Yun nga lang, minsan sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya, joke daw eh, no? Pero, yeah. That's right po, Sir Jovi. Lahat ba ng sinasabi ngayon ng Pangulo ay dapat natin seryosohin? O lahat ng sinasabi niya against the President and against the government ay lahat ay joke lang? Yeah. Oh, Yusek, kanina, habang nagsasalita tayo, pinapakita yung PDP laban na, na sortie, campaign sortie. Dapat talagang seryosohin lahat ng mga joke nila. Kasi nung panahon ni Digong, yung teacher na nag-joke, sineryoso nga nila eh. Diba? Para pantay-pantay, seryosohin. Ako tuloy dahil marami sa kanila yung medyo na-offend doon sa suka thing. Alam ko na discussion na to kanina. Pero nasashock ba kayo na maraming umaaray doon sa akusasyon na yun? Well, at least yung statement na yun about suka. Nakakagulat nga po. Kay Chato Tho at kay Loli Salcedo, shoutout sa iyo Ito ay metaphor lamang. Na pag sinabi kay Raul Algabre, shoutout. Natin nag-deliver ng suka. Ibig sabihin, Lin Chang, salamat po sa pag-like sa ating live ngayon naman literal na nag-deliver ng suka. Kung hindi, maaaring baguhan, maaaring walang kaalam-alam sa pagiging senador, sa posisyon kanilang tinatakbuhan. Hindi naman natin talaga masasabing lahat yan, magagaling na, lahat ng tumatakbo. Alam natin, marami dyan ang hindi alam ng pagiging pagkasenador. Ngayon, hindi tinukoy ni Pangulong Marcos, ng Pangulo, kung sino maaaring Ito na nga, hindi nga nagtukoy ito si Pangulong Bongbong Marcos kung sino yung sinasabihan niya. Pero halatang halata naman doon na ang mga PDP laban. Okay? Alam natin yon, PDP laban yung tinutukoy doon ni Pangulo kahit wala siyang pinapangalanan. Ang problema, dito kay Espiritu, kilala niyo yung Espiritu? Kalimutan ko yung pangalan nun. Si Espiritu, kilala niyo yun? Sinalo. Yung mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Gugulong daw yung ulo ng mga political dynasty. At isa sa kakalabanin niya, itong mga Marcos daw. Oh, look, Espiritu, yun. Diba? Hindi naman ikaw yung pinatatamaan doon. Pero tinamaan ka. Imbis na ang buto ko mapupunta sa'yo, hindi na kita iboboto. Diba? Ikaw pala yung gusto mo lang palang magsenador para maghiganti, hindi para magsilbi sa taong bayan. Tama ba yun? Diba? Mali. Gusto mo magsenador para maghiganti? Aba, imbis ang buto ko, ibibigay ko sa'yo, isasama na kita sa PDP laban. Papunta ka ng Iniduro. Nagde-deliver lang na suka. Bakit sila umaray? Ngayon, sinasabi nila ang sarili nila bilang team suka. Hindi na natin kasalanan yun kung isipin nila na sila ay ni Joker lamang. O sila ay walang kaalam-alam. Hindi po sila tinukoy. Ngayon, Hoy, pasensya na ha, yung sinabi ni PBBM, mga DDS na patungkol sa suka. Pasensya na, joke lang yun ni PBBM. Huwag kayong masasaktan dun. Kayo naman, sineryoso nyo naman eh. Diba? Digong. Oh, Bato. Padilla. Joke lang yun ang Pangulo. Masyado naman seryoso tong mga to. Diba? Agree ba kayo sa akin? Press 1 kung agree ba kayo na joke lang yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang mga Duterte mahilig din mag-joke eh. Oh, pero napansin ko, joke lang din yun ng Pangulo. Tama ba? Press 1 nga. Press 1 nga. Ha? Oh. Oo, tamo si Los Morishima, agree, press 1, sabi ko na sa inyo, joke lang yun ni Pangulong Bongbong Marcos, Pero, sineryoso po nila. Diba? Seryoso yung mga dutai. Lalo na itong kaibigan kong pinakamalupit kong kaibigan na tropa kong idol ko na si Marcoleta. Sineryoso niya yung suka. Huwag nyo naman masyadong banatan yung idol ko na si Marcoleta.
Maawa naman kayo dyan. Kahit manlilin lang yan, idol ko yan. Diba? Si Marcoleta, kahit po yan manlilin lang, iniidolo ko yan. KO! Diba? Agree ba kayo doon? Ang dami nilang nag-press 1, Sila yung Sabi ko na joke lang eh. nasaktan. Wala tayong magagawa kung sila yung nag-ouch. Hindi po natin sinabi yan at hindi po sinabi ng Pangulo na sila yun. Okay. Nako, Yusek, marami pong salamat for joining us this evening. We appreciate Sana it. yung maulit muli, ha? It Oo won't be nga the last eh. for sure, no, Yusek? Opo, mauulit po ito. Ayan. So we'll see you on Thursday. So Thursday yung susunod na briefing nga, ni Yusek oo. sa amin eh. We'll cover that, Yusek. Thank you very much Salamat for po, joining us. Yusek. I'm honored to be invited. Thank you. Thank you, Yusek. Oy, mga kapatid, pero dapat si Atty. Claire tumakbo na ng pagkasenador sa 2028, no? Boboto natin yan. Oo. Diba? Isa na yung gusto kong iboto sa 2028, si Sir Nicolas Torre, si Atty. Claire. Diba? Nakikiramdam pa lang ako ngayon sa darating na 2028 eh. Kung tatakbo po sila, ay nako, susuportahan po natin yan. So yun, good eve kay Ejel Bungor. Ayan wala ka bang ano dyan? Jacket, o bigyan natin. Ayan. So yun lang mga pre, no? Salamat sa sumama sa ating live ngayon. O diba? Nanggigil ang mga Duterte, ang mga DDS. Dahil pinupukusan po sila ngayon ni Atty. Claire. Diba? Matalino eh. Matalino po si Atty. Claire. Kaya dyan po sila nagpanik. Nagpanik po talaga. Ang buong Team Suka, Team Fake News. Nagpanik po sila. Dahil iba po ang Atty. Claire pag kayo'y sineryoso. Ito po yung ginagamit. Hindi po yung mga patay-patay na yan. Diba? Utak po yung ginagamit niyan. Bakit nagpanik sila? Bakit? Kasi po, mga bobo sila. Hindi nila kayang higitan yung katalinuhan ni Atty. Claire. Yun po yung klaro dyan. Diba? So, yun lang. Sa hindi pa naka-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At syempre, no, meron po tayong Team Birador. May TikTok din po tayo. Nakaligtas ka ngayon sa akin, Real Talker. Ayoko kasing humaba yung live ko eh. Ha? Dapat kasama ka ngayon sa pinaglalaruan ko dito. Pero di bali, bukas, paglalaruan natin yan. Ha? Yun. So, yun lang mga pre, no?